New Year ay hindi ito Happy New Year para sa sanlibutan. Yes. Amin ba kayo dyan? Yes. Ang ating Happy New Year ay doon sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Nasaan na ba yung panulat natin? Ay, ito. Salamat. Sa ilalim lang. Praise God. Salamat sa muli na ang mga kapatiran na nauna sa iglesyang ito, kagaya ni Nanay Ising, ay muli siyang idinako ang dalawa niyang paa dito sa tahanan niya. Kumbaga. So hindi niya kagustuhan yan. Kagustuhan ng Diyos yan. Siyempre, dahil sa ginusto ng kanyang prayer, tinulayan ang kanyang kagustuhan ng Diyos na sa'yo mapadako, maparito sa lugar na ito. Okay? So, ako'y naniniwala na pupuriin ng Diyos ang tahanan ito ng kanyang mga pinili. Masaya ba kayo kung gano'n ang mangyayari, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo ay nagmula sa umagang ito. Welcome ang bawat isa sa atin at I hope na pumarito tayo hindi sa napilitan, kundi naparito tayo ayon sa ating kagustuhan at sa kagustuhan ng Diyos. Na magkakasama tayo na makapag-fellowship sa Kanyang salita. Excited ba kayo na mapakinggan ang Kanyang salita sa umagang ito? Amen. Praise the Lord! Ngayon, mga kapatid, doon sa mga hindi pa nakakilala, ako nga pala si Brother Romulo Padon. Ang Brother Romulo ay hindi yan kilala sapagkat ang Brother Padon, ang aking apelyido ay Padon. Padon. Dahil sa Bisaya ako, Padon. Praise the Lord. Ay, maganda boses ko dito ah. Salamat, Pastor. Napipihit yung buhay. Tayo mga kapatid ay nagmula tayo sa taong 2014. Pumasok na ang taong 2015. Ngayon, pag bulay-bulayan natin ang ating pamumuhay sa taong 2014. Magbalik tanaw tayo sa ating pamumuhay sa taon ng 2014 at kung ano man ang ating mga pagkukulang sa Diyos sa taong 2014, sama-sama natin dalhin ito sa taong 2015 at ganapin at gawin natin sama-sama ang mga kakulangan natin sa taong nagdaan. Amen. Amin ba kayo dyan? Amen. O ang panahon ng 2015 ay hatakin natin pabalik ng 2014. Sa ganung kalalagayan, kung ganun ang ating pananaw, 100% hindi tayo makakausad ng ating paglilingkod sa Panginoon hanggang sa kanyang pagpaparito. Sumulong tayo na sama-sama. Mayroon tayong mensahe ng Progressive Ministry. Okay. Nandito na tayo sa taong 2015. This is the first Sunday of the year 2015, mga kapatid. Amen. Unang linggo ito. Okay? At ang sa puso ko kanina, dapat maaga ako na pumunta sa bahay ng Panginoon. Amen. Sapagkat ito ang unang linggo ng taong 2015. Yes. Ang iniisip ko kasi, pag ako ay mahuli at mali sa aking pagpunta sa bahay ng Panginoon,
Para bagang anong tawag yan sa Tagalog? Hindi ko alam eh, kasi sa Bisaya kasi, malihian, na ang inyong pagparito, kung late ka, the whole year 2015, palagi ka na lang late din. Para bagang ganun ang pananaw ko. Pero hindi naman sa gayong kalagayan. Pero mas maigi na sa bagong pagpasok ng unang linggo ng 2015, maaga sana tayong lahat na nakaparito sa bahay ng Panginoon. Amen. Ang expected ko kanina, nalilate ako ng ilang minuto. Alam ko, ako na pinakahuli sa lahat. Late na ako ngayon sapagkat ang iniisip ng mga kapatid at ang iniisip ko rin, maaga din sila kasi unang linggo ito ng pagsamba natin sa Panginoon sa taong 2015. Ay naku, Diyos ko, pagdating ko dito, it 15, something like that. Ang tao lang dito, si Nanay Sumatra at si Bern Magellan. Nakita nyo, si Sister Lisa, ang kanyang buong pamilya. Amen. So, I hope na nawa naman, huwag yan na maging tungtungan na buong 2015, nalilate na tayong lahat palagi. May pagkakataon tayong magsikap, mga kapatid. Yes. Kung ginusto nyo yan para sa Panginoon. Pakibuklat ang inyong mga Biblia. At ang mga bagay na yan ay ating pag-uusapan sa umaga ito. Kung ano ang ating mga kakulangan sa taong 2014. Yung mga kakulangan ba natin, gagawin pa ba natin sa taong 2015? I hope, harinawa, hindi na natin balikan yun, mga kapatid. Okay? Bakit? Kailangan makasulong tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kayo bang lahat sa umaga ito, mayroon na kayong New Year resolution? Spiritual speaking. Taas ang kamay na mayroon ng New Year resolution sa kanyang buhay. Taas ka po. Kakaunti lang ang may New Year resolution. Ano bang ibig sabihin ng New Year resolution? Pagpasok ng bagong taon, siyempre, Goal. Goal yan. mayroon kang pamamaraan sa tulong ng Diyos na magawa natin yung bagay na hindi natin nagawa noong taong 2014. Amen. Higit sa lahat sa mga bagay spiritual ng paglilingkod natin sa Panginoon. Ayaw kong tumayo na manakit ng iyong damdamin, nais ko lang ibahagi na may pag-ibig ang salita ng Diyos. Amen. Tandaan niyo ito, lahat ng inyong pagkukulang sa harapan ng Diyos, hindi yan thank you, hindi yan tiway. Sisingilin at sisingilin kayo ng Diyos sa panahon yan. Amen. Mas maigi na ang tao, mga kapatiran, ang magsingil sa inyo. May ginagawa ka ba? Kumusta na ang inyong personal devotional time? Nakapag-prayer ka pa ba? Nakapagbasa ka pa ba ng Biblia? Mahirap sa panahon ito pag ang Diyos ang maningil na. Hindi pa panahon ang paniningil ng Diyos. Pero mahirap na kung mapaaga ang paningil ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba na ang Diyos ay maningil na sa buhay natin ngayon? Yes. Case-to-case basis yan. Kung ikaw ay sinil ng Diyos sa oras na ito, wala tayong magawa. Magpasalamat ka na lang ng Diyos. Magpasalamat ka lang sa Diyos. Pero kung ang pagsingil ng Diyos ay ikabubuti mo at ikaw ay magpatuloy, ikabubuti mo yan, mga kapatid. Okay? Pakibuklat ang iyong mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17 up to verse 18. Basahin natin mga kapatid na sabay-sabay. Nandiyan na kayo mga kapatid, hello? Amen. Lahat ba tayo ay mayroong mga banal na salita o Biblia
sa umagang ito, sa ating pagsamba sa Panginoon? Amen. Yes. Salamat naman mga kapatid. At yan ay isang kagalakan sa paningin ng Diyos na tangan ninyo ang kanyang tabak sa umagang ito. Sundan niyo ako mga kapatid sa verse 17, chapter 3 ng 2 Corinthians. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu. Amen. Amen? Yes. Korinto na. At kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may Kalaya. kalayaan. Tama ba yung ating binasa mga kapatid? Amen. Verse 18. Datapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nababagot tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Tayo magsuyuko at manalangin. Pikit mga bata. Dakila na ng Diyos na mapagpalang Ama, salamat sa muli sa panibagong buhay na ibinigay mo sa amin. Salamat na muli kami nakarating sa taong 2015 upang patuloy kami makapaglingkod sa inyo ayon sa iyong biyaya at sagdal na kalooban na kami makapagpatuloy na ikay aming paglingkuran, Panginoon. Salamat sa buhay, hininga at lakas na ibinigay mo sa amin. Salamat sa mga pagpapalang espiritual sa taong 2014. Anumang bagay na tinatamasan namin, itinataas na rin ito sa inyo at lubos na tinapasalamatan ka namin. At nawa, Panginoon, anuman ang aming mga kakulangan sa taong nagdaan, tulungan mo kami na may sagawa namin ang mga bagay na hindi namin napagtagumpayan sa taong nagdaan at bigyan mo kami ng espiritu ng pananagumpay sa taong 2015 upang lubos ang iyong kagalakan at kami din ay lubos na makapaglingkod ayon sa iyong mabuting kalooban. Pagkalooban mo nawa kami, kaming lahat na narito, ikaw nawa ang magkaloob ng Espiritu ng Panginoon Kristo at ang aming Espiritu ay patuloy na magkakubong sa Espiritu na iyong anak upang kami ay makapagpatuloy sapagkat alam namin, Panginoon, maliban na ang Espiritu na iyong anak ay manatili sa amin, kami din ay makapanatili sa paglilingkod sa inyo. Kaya dahil dakilang Diyos, pagkalooban mo ang bawat isa, ang buong kongregasyong ito, ang bawat individual ng Espiritu ng kalayaan sa paglilingkod sa inyo, na walang pag-alinlangan, walang kinatakutan, sapagkat pinapatunayan mo na Espiritu ng iyong anak ay nasa amin sa umagang ito. Lubos na ikaw ang siyang magpala ng iyong mga salita. At dalangin namin, Panginoon, ang mga kapatirang hindi nakadalo, nakaparito sa lugar na ito, upang kasamahin namin sila sa fellowship, anuman ang kanilang mga suliranin, mga karamdaman, tinataas po sila sa inyo sa umagang ito. Ipadala mo, Panginoon, ang espiritu ng kagalingan sa kanilang mga buhay. At anuman, Panginoon, ang kanilang mga hinaharap sa taong 2015, tulungan mo sila, Panginoon, na sila din ay makapananagumpay sa kanilang paglilingkod sa inyo. Ang buong kongregasyon ito ay pinag-umiling ko sa inyo at tinataas sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ay magsaginan. Amen. Amen. Kapag natin ang Diyos ang mga
Praise the Lord. Sa umagang ito, nawa taglay natin o taglayin natin ang Espiritu. Nawa taglayin natin ang Espiritu ng Diyos na kay Kristo. At nawa sa umagang ito, tayong lahat ay magkaroon tayo ng Espiritu ng kalayaan. Amen. Sana nawa mayroon tayong lahat nito. Anong klase at anong uring kalayaan yan, mga kapatid? Yan ba ay kalayaan sa mundong ito? Siyempre hindi. Panginoon. Amen! Amen. Yan ay kalayaan bilang mga Kristiyano na malaya tayong makapaglingkod sa ating Diyos na buhayin sa pamamagitan ni Kristo. Amen. Hello, andyan ba kayo mga kapatid? Amen. Ba't parang bigla kayong nalungkot? Parang bigla tayong nakasimangot tuloy lahat, mga kapatid. I hope ipadala ng Diyos sa inyong mga puso ang espiritu ng kasiyahan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen! Let's go! Tama ba ang ating binasa, mga kapatid? 3:17 ng 2 Corinthians. Ngayon, ang Panginoon ay siyang espiritu, tama? Yes. At ang espiritu ito, saan ito dapat mamamalagi? Ha? Praise the Lord! Ngayon, at kung saan naroon ang espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Tama ba ang Biblia, mga kapatid? Kung ang espiritu ng Panginoon ay nasa bawat isa sa atin, hindi ba sinasabi ng Biblia ay dapat mayroon tayong kalayaan sa paningin ng Panginoon? Anong klaseng kalayaan yan, mga kapatid? Pag-uusapan natin yan, mga kapatid. Yabang ito ang unang linggo ng 2015. Hallelujah! Praise the Lord! O mga anak, mga bata, mag-take note. Verse 18, balikan ko lamang. Praise God. Sundan nyo? Datapwat tayong lahat. Datapwat tayong lahat. Sino ang tinutukoy dyan na tayong lahat? Sino ang tinutukoy dyan na tayong lahat? Yun lamang mayroong Espiritu ni Kristo. Kung wala kang Espiritu ni Kristo, take note, makinig mga kapatid, hindi ka bahagi sa sinasabi ni Apostol Pablo na tayong lahat. Sapagkat ang nakapaloob sa tayong lahat na kanyang sinabi, yaon lamang mayroong Espiritu ni Kristo. Ngunit kapatid, kung wala kang Espiritu, wala kang taglay ng Espiritu ng Jesus Kristo, hindi ka kabahagi sa sinasabi ng Biblia, tayong lahat. Tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng sa isang salamin. Hallelujah! Kung mayroon kang Espiritu ni Kristo, wala ka ng talukbong sa iyong paningin. Amen? Amen. Pero napapansin niyo ba na marami pang talukbong sa ating paningin sa kasalukuyan? Ha? Marami pang talukbong sa paningin sa ating mga buhay sa kasalukuyan. Kung dilit iba, kung wala na sana itong mga talukbong na ito,
malaya sana tayong nakagagawa sa kalooban ng Diyos sa Kanyang salita. Ngayon, gaya ng sa isang salamin, sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nababago. At tingnan nyo ha, tingnan nyo, ay nababago tayo sa gayon ding larawan. Kung wala lang Espiritu ni Kristo, hindi tayo mababago sa gayon ding larawan. Kaninong larawan ang nais na marating ng bawat isa? Kristo. Si Kristo! Sapagkat ang pagparito ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, yaon lamang Kanyang kukunin ang Kanyang mga kawangis. Amen. Kung hindi ka kawangis ni Kristo, kapatid, huwag ka nang mag-asam na maging bahagi ka sa rapture o sa pag-agaw o sa put-up na darating. Agree kayo dyan? Yaon lamang mga kamukha ni Kristo ang Kanyang aagawin upang maligtas sila sa kapahamakan na darating sa buong mundo, sa buong daigdig na ito. Agree kayo dyan, mga kapatid? Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Tuloy ang ating pagbasa. Huwag lang kayo mainit. Hindi ko ito tatagalan. Makipag-cooperate lang kayo sa akin para mapabilis ako. Amen? O sige. Ay nababago tayo sa gayon ding larawan. Anong larawan? Kay Kristo. Mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. Naggaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Ang mababagong larawan lamang ay yaong mayroong Espiritu ni Kristo. At kung wala kang Espiritu ni Kristo, wala kang kalayaan, mga kapatid ko. Kaya nga, ang ipapamagat ko, napakababaw. Parang kanta lang, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Pero kinukulit ko ang Biblia, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Pero parehos lang yan eh. Kalayaan pa rin ang tumbok nun, di ba? Tama ba? Kalayaan pa rin. Bakit kalayaan ang ating tema ngayon? Sapagkat napapansin ko, marami pa rin natatali sa paglilingkod sa Panginoon sa taong 2014 na hindi nakapag-usad, hindi nakausad-usad, mga kapatid ko. Sinasabi natin ito para makita, masalamin natin ang panahong nagdaan. Kung ano ba ang mga kakulangan, mga neglecting natin sa Panginoon, ano ba ang mga pag-i-ignore natin sa taong nagdaan, at ito papasok na ang taong 2015. Pagmuli-muli tayo, mga kapatid, gagawin mo pa rin ba yung bagay na ginagawa ko dati? Ngayon, pag-usapan muna natin yung ating kalayaan, kung tayo nga ba ay malaya na sa umagang ito. Okay lang sa inyo? Praise the Lord! Isa-isahin natin ito, mga kapatid. Praise the Lord! Kalayaan. Mga bata, makinig. Kalayaan. Isa-isahin natin kung tayo nga ba ay totoong malaya na sa paglilingkod sa Panginoon. Malaya na ba tayo sa ating mga sarili para sa Panginoon? Makipag-cooperate kayo at sabihin nyo sa akin ano pa mga bagay na nais yung mailugtong. Sa taong 2014, kadalasan, nagsimula tayo sa pananambahan palaging alas 9, alas 10. Tingnan nyo ang iglesyang ito. Hello? Tingnan nyo ang iglesyang ito. Kung malaya naman kayo sa oras ng pananambahan,
2014 to ha? Hindi mo siya ate. Isa-isahin natin mga kapatid. Ayaw ka. Malaya ba kayo na dumadalo kayo sa gawain? Para makita natin mga kapatid ang ating buhay na alam ko hindi nalulugod ang Diyos sa taong nagdaan. Amen. Malulugod lamang ang Diyos kung magpakorek tayo sa umagang ito. Para makita natin ang ating kakulangan sa Panginoon. Sapagkat maniwala kayo sa hindi, sisingilin kayo ng Diyos sa mga bagay na yan. Mayroon tayong mga gawain dito. Saan ang ating mga kapatiran? Malaya na ba kayo na dumadalo sa gawain? Merkulis, Biyernes, okay? Ang inyong PBT, Amen. FDT, CDT, sit-up. Malaya na ba kayo sa mga bagay na yan? At ginagawa niyo bang lifestyle yan, mga kapatid? Ito pa. Malaya na ba ang lahat para magkaroon ng reguling o visitation? Nagagawa niyo na ba yan, mga kapatid? At higit sa lahat, malaya na ba kayo? Napapagtagumpayan natin ang ating mga sarili sa ating kalaban, number 1. Ang ating mga sarili. At ang espiritu ng pagiging lukewarm. At ang lukewarm, mayroong kamag-anak yan. Pinsan. Pinsan yan. Ano bang gusto nyo idagdag sa mga bagay na yan? Kalayaan na ba natin yan? Malaya na ba tayo sa mga bagay na yan? Oras ng pagsamba, alas 8. Dumadalo ba tayo sa gawain ng Panginoon? Ayon sa sinasabi ng Hebreo 10:25, huwag nating pabayaan o kaligtaan ang ating pagdalo sa gawain ng Panginoon gaya ng ginagawa ng iba. Yung personal devotional time, yung family devotional time, couple devotional time, yung sit-up, at higit sa lahat, malaya na ba tayo o patuloy na magmamatigas ang ating mga puso na lagi na nanawagan ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mensahe na mayroon tayo sino ang makapagsabi dyan para itaas ang kanyang kamay na lahat ng mga bagay na yan ay malaya siya at perfect na nagagawa na yan? Sino ang maglakas loob dyan? Praise the Lord. O bigla kayo nahimik. Sinusulat ko lang at sinasabi ko lang para makita natin ating mga kakulangan. Sapagkat kung hindi natin ito sabihin, alam nyo, baka iniisip ninyo, ay okay lang pala ang buhay ko sa taong 2014 at ganito pa, dadalhin ko pa sa taong 2015 at baka lalo bang lumala? Nakita niyo mga kapatid? Kaya ang pamagat ng ating sharing sa umaga ito, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kung nasaan nandun ang Espiritu ng Diyos, ay mayroon tayong ano? Amen.
magagawa at magagawa lamang natin yan kung ang Espiritu ni Kristo ay mananatili sa ating mga espiritu. Magagawa lamang natin ang mga bagay na yan at tayo makapagpatuloy sa mga bagay na yan kung ang Espiritu ni Kristo at ang ating espiritu ay palaging nag-uugnay. Sapagkat ang sabi ni Kristo, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong Ngayon, magagawa niyo ba ang mga bagay na yan kung wala ang Espiritu ni Kristo sa iyong buhay? At paano ang Espiritu ni Kristo mananatili sa ating mga buhay? Ayan. Praise the Lord. Sa verse 16, Second Corinthians 4:16. Sa baba na. Second Corinthians 4:16. Ano ang sabi diyan? Mayroong sinasabi sa Apostol Pablo. Sundan niyo, babasahin ko. Kaya nga, hindi kami nanghihimagot. Amen. Sino ang napapagod sa inyo upang maglingkod sa Panginoon? Maging totoo tayo sa harapan ng Diyos ng umaga nito. Yamang 2015. Nakaramdam ba kayo ng pagod sa paglilingkod ninyo sa Panginoon o wala kayong naramdaman ni kaunti? Wala. Amen. Yes! Praise the Lord, Brother Alan. Kahit ako man, gaya nyo, nakaramdam din ng kapaguran. Okay? Nakaramdam din ako ng kapaguran. Pero anong kapaguran ang sinasabi ng Apostol Pablo sa Biblia na ating binabasa? Okay? Sabi niya, kaya nga, hindi kami nanghihimagot. Bagamat ang aming katawang labas ay pahina. Ano yung katawang labas? Kaman. Ito yun. Kaman. Ito yung katawan, physical, na nakikita natin. Ito yung nakakaramdam ng panghihina. Yes. Okay? Sapagkat itong katawang ito ay patanda ito ng patanda. Hindi naman ito pabata para patuloy na lalo tayong lumakas at lumakas sa physical na katawan. Ngayon, huwag mangyari na kung saan bagamat sinasabi ng Biblia na ang aming katawang paglabas ay pahina ng pahina, ay ang inyong spiritual na pamumuhay sa Panginoon ay idadamay ninyo sa inyong taong panlabas na pahina ng pahina. Pwede ba yun, mga kapatid? Hindi na narapat. Kasi ang sabi ng Biblia, sundan nyo, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Amen. Hello? Nababago ba ang ating taong panloob sa araw-araw? Praise God. Yes! Amen. Tama! Pero itatama natin yan kung sa anong kaparaanan na nababago tayo ang ating panloob, taong panloob. Alam niyo ba na mayroong tinatawag na taong panloob? Yan yung sinasabi ng Biblia. Si Brother Magellan, nakikita mo siya, yung nakikita yung kay Brother Magellan, taong panlabas yan. Ngunit ang kanyang taong panloob, paano mo ito makikita? Yes! Sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa. Yan yung taong panloob niya na ang katunayan, nagsasaysay ang taong panloob sa pamamagitan ng kanyang mga gawa na si Brother Magellan, nababago ang kanyang pamumuhay sa araw-araw. At take note,
tandaan niyo ito mga kapatid. Tandaan niyo ito. Itatama natin ang ating unawa. Ang sabi ng Biblia, mababago tayo ang ating taong panloob sa araw-araw. Pero ang tanong, hello? Nandiyan kayo? Amen. Ang tanong, bilang mga Kristiyano, mababago ba ang iyong taong panloob? Amen. Ito yung taong panloob. Makinig. Ako'y naniniwala na iyong taong panloob, hindi yan mababago hanggat wala kang ginagawa sa salita ng Panginoon. Ako'y naniniwala na mababago lamang ang taong panloob ng bawat isa sa atin kung hinahakbaran natin ang ministry na mayroon tayo. Amen. Yan ang magpapabago sa inyong taong panloob. Huwag niyong sabihin sa akin na yung taong panloob ay mababago yan kung wala kang prayer, wala ka ng pagbabasa, wala ka ng devotional, wala ka ng pakipag-sharing, wala ka ng pagbabasa ng Biblia. Kayo na ang magsabi kung sa ganung pamamaraan, mababago ba ang iyong taong panloob? Ha? Nakita niyo na mga kapatid? Ito. Mayroong dalawang tao. Mayroong dalawang tao. Saan ka man nakatingin? Saan ka nakatingin? Mayroong dalawang tao. Nang isa ay mayroong Espiritu ni Kristo. At ito naman, palagay natin wala siyang Espiritu ni Kristo. Makikita ba ang dalawang yan sa kanilang pamumuhay kung anong mayroon sila? Amen. Kung anong mayroong taong panloob sila? Hello, nasundan niyo ako mga kapatid? Amen. Tuloy tayo sa ating binabasa. Verse 17. Sapagkat ang aming magaang kapighatian, grabe ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sino nakaalala sa preaching nung nakaraan? Patungkol sa ministry ni Apostol Pablo, tama? Sino nag-share nung nakaraan? Oh, 2014 pa yun. O yun. Si Brother Magellan Cabalchira. Siya ang nag-share nung nakaraang linggo, 2014. Last Sunday of year 2014. Pero alam niyo ba ang statement ni Apostol Pablo sa salita niya? Sabi niya, sapagkat ang aming magaang kapighatian, tanong, kung nasusundan niyo, kung kayo ay Bible readers, kung kayo ay palabasan ng Biblia sa kasaysayan at sa mga sulat ni Apostol Pablo, sa pinagdaanan ni Pablo sa kanyang ministry, magaan ba yun para sa kanya? Ha? Dumadanas siya nang binabato siya, ginigipit siya, hanggang sa siya ay mamatay at pugutan ng ulo, hindi siya natatakot. Pero ang sabi ng Apostol Pablo, sundan nyo, sapagkat ang aming magaang kapighatian, wow, magaan lang pala yun para kay Apostol Pablo. Hello? Magaan lang kay Apostol Pablo na siya ay mapugutan ng ulo. Kayo, nabibigatan ba kayo sa inyong ministeryo? O yan. Unti-unti na natin makita ngayon ang ating mga ministry. Huwag niyong sabihin na ako lang ang mayroong ministry. Huwag niyong sabihin na si Virgil lang ang mayroong ministeryo. Huwag niyong sabihin na si Pastor Bumidyan, si Pastor Aaron lang ang may ministry. Huwag niyong sabihin na si Virgil lang ang may ministry. Si Berminan, si Pastor. Kayong mga kababaihan, wala ba kayong ministry? Meron. Anong purpose ba binuhay kayo ng Diyos kung wala naman pala kayong ministry? Hello?
Ano ang iyong mga ministry, mga kapatiran, mga kababaihan? Mayroon wala? Meron. Magpakatotoo tayo sa Panginoon. Mayroon o wala? Meron. Ginagawa o hindi? Parang kanta, paminsan-minsan naaalala pa rin kita. Ay, gagawa lang pala pag naaalala. Ay, Diyos ko. Paano pag nagkalimutan? Kaya ang sabi ng propeta, spiritual na amnesia. Mayroon ba kayo yan? Meron daw. Meron. Praise the Lord. I believe. Lahat tayo meron. Amen. Huwag yung sabihin na wala akong spiritual amnesia. Okay? Sapagkat kung si brother pa doon wala na sa spiritual amnesia, sa kaunting bahagya man lamang, ako ay perfectong brother pa doon sa inyong harapan. Nakita nyo? At alam nyo ba kung ako ay perfecto na, sakdal na, tapos ang aking ministeryo, hindi na ako magsasalita sa mga oras na ito. Bakit? Alam na ko eh. Tapos na aking ministry. Ngayon, magtanong kayo, Panginoon, bakit ba ako nabubuhay hanggang sa sandaling ito? Hanggang sa taon ng 2015? Dahil bakit hindi nyo pa nagampanan at nagagawa ang ministeryo na mayroon kayo? Hello! Amen. Mayroon ba bawat isa sa atin? Ang simpleng pag-recon o pagbisita sa mga kapatiran gaya ng ginagawa ng ilan, simpleng ministeryo yan, mga kapatid. Ha? Huwag niyong sabihin sa akin na ang ministeryo niyo tuwing linggo lang. Pupunta, uupo, pagkatapos ng sermon, uuwi. Aba, kasaklap na pamumuhay sa Panginoon yan. Simbawi, sambalis. Samba, alis, sambalis. Hindi ko kayo naisaktan. Hello, makinig kayo. Mahal ko kayo sa Panginoon. Tandaan niyo Lalagyan ko yan. ng pangalan. Dito lang. Dito. Dahil kung hindi ako kayo mahal sa Panginoon, hindi na ako tatayo dito, hindi na ako mag-share dito sa inyo. Oh, Magsarili na lang ako ng diskarte. gandaan. Isa pa yan, dapat mapagtagumpayan natin ang lugar ng Sambales. Balis. See ba yung Sambales? See? Ganyan? Ganyan? Ha? Esta na kami Sambales eh. O Sambales. Ang bagay na ito, ang lugar ng Sambales, nawa mapagtagumpayan niyan sa mga oras na ito. Amen. Sapagkat kung ang lugar ng Sambales ay lagi yung ginagawa sa taong 2014, ganon din naman pala ang mangyayari sa taong 2015. Anong saysay? Bakit nabubuhay tayo sa kasalukuyang ito ng ating buhay? Lagyan mo dito lang. Ang pananampalatayang may pahayag, gaya ng aming share, gaya ng aming tinatalakay sa radyo. Mayroon kaming nakasamang new broadcaster of the DWAD, Jess Noventay Otso. Lumagpas ka ng isa. Si Brother Nico Sustin. Okay lang yun, kahit nabubulol-bulol si Brother Nico, tuwa siya. Oh? May kapapunti, gano'n naman talaga lahat. Lahat ng bagay sa pasimula, may pagkakamali, may kaba. Pero alam niyo ba, ang kagandahan at natutuwa ang Panginoon, kahit kinakabahan ka na, kahit nagkamali-mali ka na, ang iyong puso hanggang magpatuloy at hanggang sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat ang hindi sa pagpapatuloy, kasalanan sa harapan ng Diyos. Amen. Maniwala ba kayo dyan? Hebreo
chapter. Yung binasa mo nung nakaraan sa Sabado. Kaya nga, 6:5. ang ating lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya ay umulong, hindi ko siya kalulugdan. Lahat ng hindi sa pagpapatuloy. Sabihin niyo ba na ang Diyos ay nanunugod sa inyo, mga kapatid? Hello? Minsan lang to. Minsan lang naman ako mag-sermon eh. Pero yung sermon na ito, talagang may mapupulot kayo dito. Hindi ito sermon na para pinapagalitan kayo. Di ba? Ngayon, mga kapatid, magtagumpay tayo sa lugar ng Sambales. Pero alam niyo ba, ang lugar, mga tao yan sa Sambales, hindi siguro ganun. No? Hindi naman siguro ganun ang mga taong taga-Sambales. Praise the Lord. Sa verse 18, mga kapatid, nakadalawang talata pa tayo, pero pa kung apat na talata. Samantalang kami ay nagsisitingin. Saan daw sila nagsisitingin? Sa mga bagay na tinasama. Balikan ko yung sinasabi ko, ang pananampalataya ay walang pang-alinlangan yan at walang question yan sa puso niya. Amen? Natutuwa ako kay Marinito kahit natitigilan si Marinito eh. Kung maganda sa akin, okay lang yan. Oo, binabawi, kinukuha rin ni Bermagina. Pero at least, nagpatuloy siya. Hindi siya umurong. Okay? Kaya, kung mayroon kayong ministry na nasimulan, sundan niyo ako. Kung mayroon kayong ministry yung nasimulan, kung mayroon kayong ministry na simulan, mayroon ba kayong ministry yung nasimulan? Ipagpatuloy nyo yan. Ipagpatuloy nyo yan. Sapagat lahat ng bagay sa hindi pagpapatuloy ay kasalanan at maaaring ikapapahamak. Ano ang hindi pinapahamak ni Judas? Ang hindi sa pagpapatuloy. Ngayon, year 2015, magpapatuloy ba kayo o hindi na? Nakaramdam na ba kayo ng pagod? Mag-relax na ba kayo? O magpapatuloy kayo? Take no. Take no. Take no. Bantayan natin ang ating mga espiritu. Bantayan natin ang ating mga sarili. Baka mayroon tayong espiritu ng ganito sa paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, today, nabasa niyo yan? Amen. Today! Sabihin mo today, kayo ang bumasa ha? On. Ready? Today! Ano daw? Saglit lang ha? Bukas! Basa! Basahin yung buo! Lagyan niyo naman ang ganyan sa gitna. Grabe naman kayo. Wala naman kayong communities pag nagbasa. Grabe naman kayo. Hindi kayo alam ito eh. Grabe. Talo pa ang grade 1 sa atin. Wala kayong communities. May magbabasa. On off. On in off. Para maganda naman. Diba? Ngayon, magbantay kayo sa espiritong yan kung sakaling mayroon man kayo. Baka hindi nyo na mamalayan. Ngayon, nakakon ang kanyang espiritu sa Panginoon. Espiritu ni Kristo. Bukas, sundan nyo mo, bukas, naka-off ang kanyang espiritu kay Kristo. Ito naka-off, pababa. Alam niyo ba na sa panahon kayo nakaunang yung espiritu kay Kristo, sagot kayo
ng Panginoon sa mga panahon yan. How about sa panahon na kayo'y naka-off? Hindi pananagutan ng Pasos Kristo ang inyong mga kaluluwa. Sapagkat sa panahon yan, kung kayo ay naka-off ang iyong espiritu kay Kristo, kaninong espiritu ang mayroon kayo? Kaya minsan, nakikita sa ating pamumuhay, kung ikaw ay naka-off ang iyong espiritu kay Kristo, hindi ito nakakunik sa espiritu ni Kristo, nakikita ang inyong mga ginagawa. Kung ano yung ginagawa ng mga bagay sa sanlibutan, hindi mo na rin namamalayan na ikaw din ay naging kaisa na doon sa kanilang mga ginagawa. Ngayon, sa verse 18, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, saan daw sila tumitingin? Hello, saan daw sila tumitingin mga kapatid? Sa mga bagay na hindi nakikita. Bakit palagi ang tumitingin ang mga apostol o ang lahat ng mga mananampalataya noong unang panahon sa mga bagay na hindi nakikita? Bakit? Sapagkat ang mga bagay na hindi nakikita, which is the spiritual things, yan yung mga bagay na eternidad, eternal life. Ang mga bagay na nakikita sa ating mga mata ay panandalian lamang yan, mga kapatid. At kung diyan nakatuon ang iyong paningin sa mga bagay na nakikita na yan, kayamanan, material, lahat ng bagay sa sanlibutan ito, maaring ikapapahamak nyo yan, mga kapatid. Agree ba kayo? Ano ang nangyari at binigyan tayo ng isang paalala sa buhay ni Mrs. Lot? Napansin nyo? Maari na kayo man ay nakapagsimula na sumampalataya sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon. Gayon din naman ang asawa ni Lot. Nakapagsimula siyang umating sa gawain ng Panginoon, pero sa bandang huli, ng ligligan ng kanyang buhay, habang tumatakbo siya, papunta kay Kristo sa kanyang kaligtasan, kumintal sa kanyang kaisipan ang mga bagay na mga bagay na nakikita. Hello? Amen. Habang tumatakbo siya, biglang kumintal sa kanyang kaisipan, uy, sayang yung napakarami kong pera na nandun sa Sodoma, sa lugar ng Gomora. Sayang ang aking mga pera, ang aking mga bahay, ang aking mga tupa, ang aking kayamanan. Ang instruction, huwag kang lumingon. Pero anong ginawa niya? Lumingon pa rin siya. Nang hinayang ang kanyang puso. Mas maigi na ang ating pananaw ay ituon natin sa mga bagay spiritual na hindi nakikita. At ano yun, mga kapatid? Ano yung mga bagay na hindi natin nakikita? Mayroong mga instruction na ini-ignore natin, hindi natin nakikita. Okay? Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Woo! Yan yung eternal life, mga kapatid. Buhay na walang hanggan. Hindi makapagligtas sa inyo ang mga bagay na nakikita sa kasalukuyan. Sapagkat according sa Hebrew 11:1, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita. Galatians 5:1. Anong sabi dyan? Praise the Lord. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Sabi natin, praise the Lord! Hallelujah! Galatians 5:1. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Pinalaya na ba tayo ni Kristo? Amen. Siya nawa. Sana nawa
pinalaya tayo. Okay? Pinalaya na ba tayo sa ating mga kalalagayan? Ito, mayroon pang isang espiritu na habang nagsasalita yung tagapagturo dito, nakalaya na ba kayo sa espiritong ito? Naiinip, tagal namang matapos yung nagsasalita na yan, gusto ko nang umuwi at mamasyal sa Santalo, Masinag na. sa SM Masinag. Tulog pa tayo. Naiinip na espiritu. Pag ikaw naiinip, tandaan niyo ito. Hindi ka nakakasigurado na mayroon kang espiritu ni Kristo. Kung mayroon kang espiritu ni Kristo, masayang masaya kang nakikinig sa mga salita ng Diyos. Amen. Bakit? Kaisa ang yung espiritu kay Kristo. Maliban na lang kung hindi kaisa yung espiritu kay Kristo, natural lang, maiinip talaga kayo. Taas ang kamay na naiinip dyan. First John 3:11. First John 3:11. For this is the message that we hear from you. Ito pa. We should not love one another. Una po. Dito tayo matatapos. Malaya una sa lahat. Malaya na ba tayong lahat sa umagang ito? Na nabasa niyo yan? Amen. Umibig sa kapatid. Dali-dali naman yung pag-ibig sa kapatid na yan. Tingnan natin. Nagtagumpay na ba kayo at malaya na ba kayo na umibig sa inyong kapatid? Ito, may tipot larawan itong ating babasahin. Verse 11. Sundan niyo ako. Sapagkat ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula. Bakit binalik tayo sa panahon ng pasimula? Saan ang panahon ng pasimula? Sa panahon ng Garden ng Eden. Binalik tayo sa kalagayan ni Cain at ni Abel. Amen? Nasundan niyo ako? Tingnan niyo ang pamumuhay ng dalawang magkapatid. Ang Diyos ay unang nagtayo ng maliit na iglesia sa loob ng Garden ng Eden. May pananambahan ba noon? Wala. Meron. Mayroon! Mayroon akong gusto ipapakita sa inyo mga kapatid at pakinggan nito sapagat dito ako matatapos. Maliban na lang kayo makikinig ng totoong pakikinig, matatapos ako ng madali. Amin ba kayo? Amen. Sige, pakinggan nyo. Na mga kaibigan tayo sa isa't isa. Naibig nyo ba yung kapwa, yung kapatid? At anong klaseng pag-ibig mayroon tayo? Ngayon, bakit tinukoy ng Biblia ang pasimula sa panahon ng Garden ng Eden? Mayroong maliit na iglesia sa Garden ng Eden. At siyempre, mayroong mga sumasamba doon. Adan at si Eva, at mayroon siyang mga anak, mayroon silang dalawang anak. At alam nyo, sa loob ng iglesia ng Garden ng Eden, magkakapatid na nasa loob ang nananakit sa kanyang kapwa-kapatid. Nasa loob niyan ng iglesia. Tingnan niyo ang gusto ko ipakita sa inyo. That time, na si Cain ay naghandog, nasa labas na ba siya? Pinalaya
ating pagbasa sa verse 12. Hindi gaya ni Cain. Hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama. Bakit tinawag ng Biblia si Cain ay masama? Anak ng serpente. At pinatay ang kanyang kapatid. Okay? Bakit pinatay ni Cain ang kanyang kapatid? Dahil ang gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Amen. Anong gawang matuwid yan, mga kapatid ko? Yung ginagawa ni Abel sa tuwina. Hello? Nakikinig kayo, mga kapatid? Yung ginagawa ni Abel sa tuwina, gumagawa siyang mayroong pahayag sa harapan ng Diyos. Kung kayo ay gumagawa na wala kayong pahayag sa harapan ng Diyos, maaring hindi kayo kalugdan ng Diyos at maaring ikapapahamak ninyo yan, mga kapatid ko. Okay? Ngayon, konting panahon. Sabi yan, sapagkat ang kanyang mga gawa ay masama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Isa pa, naghandog si Cain ng handog na walang pahayag. At ang paghahandog ni Cain, hindi tama ang kanyang puso habang siya'y naghahandog. Sa umagang ito, narito tayo, naghahandog tayo sa Panginoon. Nawa ang mga puso nating lahat sa umagang ito ay tama nawa sa paningin ng ating Diyos na buhay. Kung hindi tama ang ating mga puso, hindi tayo kalulugdan ng Diyos. Ngayon, sabi dyan, verse 13, huwag kayong magtaka. Take note, huwag kayong magtaka, mga kapatid. Kung kayo'y kinapupuutan ng sanglibutan, yung sinasabing sanglibutan dyan, hello, huwag kayong magtaka kung kayo'y kinapupuutan ng sanglibutan. Aling sanglibutan ang tinutukoy ng Biblia? Yun ba yung sanglibutan na nasa labas? Makinig kayong maigi. Mayroon tayong tinatawag church within the church. Yung sanglibutan niya, wala sa labas yan ng iglesia. Nasa loob yan ng iglesia at magbantay kayo, baka kayo ay ito. Kayo ito, mga kapatid. Unawain niyo maigi. Nasa loob yan, sanglibutan yan, wala sa labas. Anong ibig kong palayin? Anong ibig kong tukoyin, mga kapatid ko? Nasa loob kayo ng iglesia. Pero ang inyong mga ginagawa ay kagaya rin ng mga ginagawa sa sanlibutan ng mga nasa labas. Hindi ba kayo ay nasa loob ng iglesia? Dalawang uri ang mananampalataya sa loob ng iglesia. Tatlo pa nga, ang sabi ng propeta. May believer? Sino nakaalala? Ano sabi si Sister Berna? Pag-sigaw. Unbeliever? May believer? Saka believer. Itanggalin na natin yung unbeliever. Believer, saka make believer na lang. Dalawang uri ang Kristyano na nasa loob ng iglesia. At ikaw at ang Diyos na nakala, kung ang puso mo, ang iyong pananampalataya ay true believer ba o make believer sa paningin ng Diyos? Kayo ang magmuni-muni kung make believer ba kayo o totoong believer sa Panginoon. Ito, matatapos ako, mga kapatid. Nasa loob yan. Okay, mag-ingat kayo. Nasa loob yan. Nalalaman natin nangalipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Sino yun? Yung mga may Espiritu ni Kristo at nananatili sa Espiritu ni Kristo. Sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Tingnan nyo ang hindi daw umiibig sa kapatid. Tingnan nyo. Ang hindi umiibig
Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. Pag hindi pala kayo umibig sa inyong kapatid, sa inyong kapwa, mananatili ang espiritong yan, nananahan sa kamatayan. At ang kamatayan yan mula kay Cain, tatagos yan sa inyong mga buhay pag hindi kayo magbantay. Okay? Pakita natin. Verse 15. Ganito kasimple ang pagpatay sa iyong kapwa, sa iyong kapatid. Ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. Year 2015. Mayroon pa ba kayong puot sa inyong kapwa? Hello? Mayroon pa ba kayong puot o samang loob sa inyong kapwa? Pag hindi nyo yan mapagtagumpayan, take note! Sasabihin ko sa inyo, mamamatay tao ka sa harapan ng Diyos sa umagang ito. Hello? Bakit bigla kayo tumahimik? Kung mayroon pa kayong kinasamaang loob, kung mayroon pa kayong puot sa inyong kapwa, tandaan nyo yan sa umagang ito. Sasabihin ko sa inyo, mamamatay tao kayo sa ayaw nyo sa gusto sa harapan ng Diyos. At I hope, wala kayong tangan-tangan sa inyong puso sa umagang ito ng puot o sama ng loob sa inyong kapwa. Naintindihan nyo mga kapatid? Pagtagumpayan nyo yan sa tulong ng Panginoon. Kung hindi nyo kaya, magpasisyon kayo. Magpatulong kayo. Maraming mga kapatid ang gustong tumulong sa inyo. Pero ayaw nyo magpatulong. Sabi naman sa Kristo, oh, Jerusalem, Jerusalem. Makilang beses mong kinugtong kita ng ating mga kapakpak, ng ating mga kapakpak, ng gaya ng inahin sa kanyang mga sisiw. Alam nyo, ang manok, meron siyang mga sisiw pag tag-ulan. Talagang yung mga sisiw ni Maliit, ginagano niya ng kanyang mga pakpak, talagang, ang tawag yan, talagang kinukubir niya ng dalawa niyang pakpak para mainitan. Sapagat malamig sa panahon niya ng tag-ulan. Para mainitan. Oh, Jerusalem, Jerusalem, makailang beses ko yung tinukbo ng gaya ng inahin sa kanyang mga sisiw. At ayaw tayo. May pananawagan. Kung nabibigatan kayo sa inyong mga problema, may samang loob kayo, magpasisyon. Marami naman gustong tutulong. Pinagpangunahin lang si Pastor Jerry. Walang kapaturan yan. Amen. Pag si Pastor Jerry ang inyong kasyere, hindi ko alam kung grabe, hindi ko lahat tayo, kung hindi malilift up yung inyong mga espiritu. That's why talaga kayo tayo tanong ni Bardier eh. Hindi kayo susunod. Praise the Lord. No retreat, no surrender. Okay, matatapos na ako mga kapatid. Ang sino man napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. At nalalaman ninyong sino man mamamatay tao ay hindi pinanahanan ng buhay na walang hanggan. Pag wala kang espiritu ni Kristo, kung hindi makapanatili ang espiritu ni Kristo sa iyong buhay, magtataka ka na lang, bakit napupuot na ako sa kapatid na ito? Hindi naman ko ganito dati. Bakit wala kang espiritu ni Kristo? Pag hindi ka magbantay, mayroon kang samang loob sa iyong kapwa, sa iyong kapatid. Mag-ingat ka. Baka ikaw ay masumpungang mamamatay tao. Sana walang ganun sa umagang ito. I hope na masumpungan tayong lahat sa umagang ito. Na napagtagumpayan natin ang mga bagay na yan sa taong 2015. Lumipas ang taong 2014, muli-mulihin natin ang ating mga buhay, mga kapatid. Kung ang Diyos ba ay nalulugod sa ating mga pamumuhay, sa ating pagkilos, sa ating paglilingkod sa Panginoon, ikaw ang nakakalam yan at ang Diyos. Kung paano nyo na-place ang Panginoon, paano siya nalulugod sa inyong mga buhay, kayo ang nakakalam dyan. At kung sakali mag-alanganin kayo na hindi nalugod ang Panginoon, may pagkakataon, year 2015, humabol tayo. Maaari pa tayong makahabol. Magpatulong kayo sapagkat handa tayong magtulungan. Ang tunay na magkakapatid ay nagtutulungan. At kung ang isang kapatid ay nabigatan,
may kalayaan siyang magsabi, kapatid, nabigatan ako sa problema ito, maaari bang tulungan mo ako? Imposible hindi ka tulungan ng iyong kapatid. Tama ba? Ang tunay na magkakapatid, nagtutulungan yan, mga kapatid. Hindi ko natapos yung aking sabihin. Tayo lahat ay magsitayo at tayo manalangin. Praise the Lord. Mga bata, pumikit. Tapos, Pumikit, mga bata.